God, dependent on you, God, and Lord, with us always, God. We will always put, God, our confidence, God, in you, God, at sa kapangyarihan mo, Lord, sa kung sino ka, God. And Lord, today, God, from this moment, God, sa mga susunod na moment, Lord, yung mga next namin sasabihin, God, mga next namin gagawin, God, will be from you, God, will be from the wisdom, God, na binibigay mo sa amin. And Lord, we continue to surrender, God, our hearts to you this morning. And Lord, we are always excited, God, sa gagawin mo. And Lord, I pray, God, open up mo yung eyes and ears ng bawat isa, God, for your message this morning. Thank you, Lord, in His name. So, kahapon po, nagkaroon po tayo ng isang activity entitled Rise Up. So, sa Quezon City po ito at tinaluhan ng ating mga members ng Church of Blessed Taytay. At ayan na po sila, nag-uunahan po sila kahit hindi ko pa tinatawag. Talagang excited sila na mag-testimony. Ayan, magte-testimony po ang lahat na nag-attend ng Rise Up sa Quezon City. Ayan, pwede na pong pumanik. Sige, magte-testimony po sila kung ano po yung kanilang naranasan na experience kahapon. So, bigyan naman natin sila ng 5 bagsak. 4 or 5. Teacher na teacher, 5 bagsak. Ayan. Hello po, good morning po. Mag-share lang po ako ng experience po namin kahapon sa worship conference. Kahapon po, sobrang saya po and marami po akong natutunan. Kasi po, first time ko lang po makapunta sa mga ganong event. Kaya po nagpapasalamat po ako sa mga sa off project po, sa mga elders, pati po kay, lalo po kay Teacher Len, na nagiging tulay po and way kung bakit po patuloy kami nakakapunta sa mga ganong klaseng event. Nakahapon po sa workshop po. Marami po akong natutunan. Ang sinalihan ko po ay yung creative works, kung saan po ang tinuturo ay dance, tambourines, and flags po. And masaya po ako kasi pwede po namin, at ballet po, ang sinalihan po namin ni Ate Grace, na maaari po namin ituro po sa iba. Ayun, natutunan po namin doon yung mga technique at simple ballet po, yung posture po, yung mga galaw po ng isang ballet. And maaari po namin yan maturo sa iba, kaya po masaya po ako. Nagpapasalamat po ako sa kami na nakasama kahapon. Minsan, nagre-reklamo din kami, sabi, bakit kung kailang may edad-edad na kami, pero nakaka-bless kasi pagdating namin doon, 77 years old na namin sumasayaw pa mga senior, sumasayaw pa. Kaya sabi namin, dapat hindi kayo magre-reklamo kaya nakaka-bless. Salamat. So yun lang po. Thank you lang po kay Lord na nakatin po kami kahapon, ligtas po. And yun po, masaya po yung worship doon. At marami rin po natutunan po sa workshop, sa drum workshop po. Yun lang po. Yun po, nakaka-bless lang po lahat ng mga ginawa namin doon, lahat ng mga message na binigay po nila. Tapos po, since workshop nga po siya, may pagpipili-pilian kang workshop. So, ang sabi po ni Ate Len sa amin ni Nazarena, doon daw kami sa campus ministry na. Di ko din alam kung bakit. Nahiwalay kami doon sa dance, tapos merong nag-drums, tapos nahiwalay si Kuya Carlo. Tapos yun po, ang natutunan naman po namin sa campus ministry is, pwede ka din pong minister sa school kahit estudyante ka, teacher ka, ganun. And then, madami pong points kung bakit. And nakaka-bless naman po kasi na-realize mo na kahit saan talaga, you can win souls and lives for Jesus. Thank you po. Good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat po kay Lord na nakadalo ko sa Rise Up Like an Eagle event. Kahit po sa pag-uwi po namin ni Ate Lisa, may casualty na nahirapan kami kasi may nagbabarada po. Pero praise Lord naman po nakauwi kami na ligtas. At masasabi ko lang po dun sa workshop namin, katulad namin ni Lydia. Kahit po nakatulog po ako sa drum workshop na saglit, may natutunan din naman po kay yung sa nagturo po sa amin doon.
Lahat daw po balance yung sound sa drums. Pag malaki daw po yung church, dapat po malakas din po yung pagparo natin. Yan lang, salamat. Ayun po, thank you po sa lahat ng naging part po para po ma-experience po namin yung ganong event. And habang nandun po ako, sobra talagang nakaka-bless kasi yung mga member po doon, ano ba? Mga may edad na po, ayun. Makikita mo po talaga kung gaano nila ni-reciprocate po yung faithfulness ni God kasi up until now is nagsiserve pa rin po sila, nag-drama rin po, part pa rin po sila ng worship team at di po talaga sila umalis po doon. And sana din po na umabot din po kami sa gano'n na nandito pa rin po nag-guide pa rin po, ganyan. Kung di man po kami na tumutugtog is nag-guide na po kami ng another generation po. And ayun po, sa workshop po, doon po ako sa may workshop, sa worship leading, kasama po si Tita Helen. And natutunan ko po yung pinaka-highlight po doon kahit naitip-itip ako. Kasi isang oras lang po talaga tulog ko gawa ng may inaasikaso po sa school. And pinaka-highlight na natutunan ko po doon is lagi pong i-remind sa sarili ko na as a worship leader, hindi po ako performer. Minister po ako. Nagbi-minister para po i-lead yung tao sa presence ni God at sa grace niya. Ayun po. Overall po, kahit dipitlim, bumapasok naman po sa diwa ko yung mga lesson ng mga sinishare po ng pastor na word po ni God. Lalo na po yung sa last na Pastor Roman, tama ba? Yung na lagi nating i-consider na yung God natin, wala nang iba kundi si God. Hindi yung money, hindi yung mga material na bagay. Talagang, pag may nawala, huwag kang matidisappoint kasi ibabalik yun ni Lord ng mas malaki at higit pa. Ayan lang po. Ayan lang po. Sa akin naman po, total na share na po ni ate yung about sa division po ng group. Ang i-share ko na lang po yung highlight po nung naging sessions po. So, ayun po, na-meet po namin, nakita po namin sila Pastor Romel, Pastor Roman, at Pastor Cardo. Tama po ba? Leo Cardo. Opo. Ayan po. And doon po sa naging message po nila, ang pinakatanong po is is your heart right? Ayan po, is your heart right? And nag-coincide din po siya sa message ni Pastor, message po yun ni Pastor Cardo. And then nag-coincide po siya sa message ni Pastor Romel na may isa po dong concept niya na correction versus affirmation. Oo, tawang-tawa. Tawang-tawa po ang puso ko, syempre po, kasi minsan o madalas gusto po natin yung na-encourage lang tayo, yung mga good words, ganun po. Pero minsan, ekis po tayo sa mga criticisms, ganun, mga corrections na binabato nila sa atin, ganyan. So, ayun po, highlight po sa akin yun. And, yan, nagpapasalamat din po ako at pina-experience niyo po sa akin na mapunta sa conference na iyon. At na-meet ko po yung nag-compose, kumanta ng Mahal na Mahal Kita sa Panginoon. Si Pastor Ramel, shout out po. Ayun po. At sobrang enjoy po, sobra, grabe. From all levels, ages, mapabata o matanda, sobrang very on fire po sila na naki-join. Lalo na po dun sa last part nung nagsasayawan po kami ng Dancing in the Streets and Romans 16:19. Opo. Ayun po. Sobrang saya po. Kaya po paglabas po namin sa gym, nakasabayan ko po si Teacher Len, sabi ko po, thank you po, Chair, sabi ko po. Na talagang hinabol ko po siya, thank you po, Chair, sabi ko po na ganun. Kasi very rich experience po yung moment na yun. Salamat po.
naman po, naanap po ako dun sa sa nanay po ni Pastor naman po. Yung habang nagsasayaw po siya, parang naaalala ko po yung kabataan niya kung paano po siya sumasayaw. Tapos habang po yun, napapanood ko, naiiyak po ako doon kasi feeling ko kasama po ako ng nanay po ni Pastor Roman sumasayaw. Tapos, yung message lang po nung parang habang sumasayaw po, yung pagtanda niya po, nandun pa rin po siya sa ministry niya po, hindi niya po pinabayaan yun. Tapos, mas pinili niya pong bumaba dun sa worship para po may mag-lead dun sa dance ministry po. Yun lang po. Morning po. Kahapon po. Happy po kasi first time ko po na sumama sa ganung event. Tapos thank you po sa lahat ng sponsor sa UPO. Lalo po kay Teacher na kung hindi po dahil sa kanila, hindi po kami makakasama ngayon. Tapos, ayun po, kahapon po nakita ko po yung teacher namin dun sa UPO. Ano po siya? Sabi niya, kinwento niya po sa amin na 17 years old pa lang daw po siya, nandun na daw po siya sa Rise Up po. Ayun po. Tapos, iba-iba po kasi po kami ng ministry na sinalihan. Ako po sa dance, kasama ko po sila Ate Grace, sila Ate Lorena, si Ellery. Basta madami po kami kahapon. Tapos ako po, napunta po ako sa flag. Tapos yung iba po sa tambourine, sa ballet, tapos sa hip-hop po. Ayun po, dami po kami natutunan. Lang po, thank you po. So, ayun po. Yun nga po, sabi nila, masaya nga po kahapon and sobrang nakaka-enjoy yung pag-worship namin kahapon and yung mga session po, nakaka-bless talaga. Marami po kaming natutunan. And ayun po, kasama ko po nun si Ate Shine, pati si Ate Katrina sa campus ministry. Kami po tatlo, di po namin alam ba't kami nandun. Naligaw lang po kami doon. Tapos, ayun po, natutunan namin doon is, kaya po namin, kahit students po, pwede po magturo sa campus about kay Lord and mag-share po ng mga words ni Lord sa campus. And, ayun po, ang masaya po. Hi po. Naging masaya po ako dahil first time ko po maka-attend ng workshop conference. And yung sinalihan po namin ay dance ministry. Kasama ko po si Danica, Hillary. Sinayaw po namin hip-hop. Yun lang. Marami siyang gustong sabihin kaso nahihiya siya. So, purihin na lang po ang buhay ni Danica kasi po, ayan po, nakakasama na natin siya sa mga gawain po. Darating pa na, magsasalita din na. Thank you po! Hello po. Bilang first timer din po umattend sa mga ganong event, ang experience ko po is, it was really fun po and super saya. I've learned a lot new experience po and things about dancing and God po. And tulad po ng sabi nila, ng mga session po din and worship song is nakaka-bless po talaga. Yun lang po, thank you po. Glory to God. Ayan, magandang tanghali, umaga. Ayun po, hindi ko masabi yung na-experience naming lahat. Katulad ng mga sinabi nila, talagang salamat sa Diyos. Glory to God. Salamat sa mga intercessor na
na nag-pray. Dahil talagang itong mga bata na to, itong mga youth na to, no, habang nandoon, talagang sila yung pinagpe-pray ko na maranasan nila yung presence ni Lord. And kung ano man yung worship na pupuntahan nila is hindi lang gusto nila, kundi i-offer nila yung kay Lord. Kaya glory to God dahil itong mga bata na to, nakikinita ko na yun, I declare na talagang sila yung magpapatuloy kung ano man yung kanilang, kung ano man, Lord, yung kanilang nais nila dito sa church, kung ano man yung nasa puso nila na gawin nila. Kaya, Lord, ako, iba yung experience ko kasi, yung mag-anak ng Romel Guevara, yung mag-anak sila talaga, lahat naglilingkod talaga kay Lord. Sobrang encourage nila na hindi lang sila, pwede rin tayo. Kaya nga ako, medyo tinamaan ako doon kasi syempre ako lang yung, ilan lang kami na as a Christian, yung ibang mga anak ko talaga is nasa ibang church, alam niyo kung ano yun. Tinamaan ako talaga doon, kaya prayer ko, and tulungan niyo rin ako mag-pray para sa aking pamilya na masama ko sila dito at magkaroon sila ng tunay na relasyon. Kaya, glory to God talaga, isang refreshing uli. Kasi ngayong taon na to, ngayon lang uli ako naka-attend. Kaya kayo rin kung meron tayong mga ganitong gawin, attend lang tayo, sama kasi talagang nakaka-refreshing. Kaya, glory to God sa mga bata na to. Glory to God na talagang sila, ma-encourage nila ang buong pamilya nila. Thank you, Lord. Ayan po. Salamat po sa Panginoon kasi nakasama din po ako sa Rise Up. So salamat po sa Lord kasi po yung mga youth po nakasama natin. Yung mga mahiyain po na katulad ko po. Kahapon po talagang yung mga nung tinawag po sa harapan, talaga pong sila nung parang ayaw nila. Tapos nung nandun sila, talagang dapat nagtatalunan, naglulundagan, yung mga iba nakaganon lang. So ang ginawa ko, pumunta ako sa likod. Inano ko siya ganon, sige kaya, talon. So yung po umpisa, so lahat po, wala po silang pinalampas, talagang nagtatatalon po sila, talagang enjoy po sila sa gawain po kahapon. Kaya salamat po sa mga magulang na ipinagkatiwala po nila ang kanilang mga anak dito po sa CSB Taytay. So hindi po sayang po yung mga pagtitiwala po ninyo na binibigay ninyo po sa dito po para sa mga anak ninyo. So ganun po talaga, pagbago lang po, may mga nahihiya po, pero sooner or later po yun, magkakaroon po sila ng lakas ng loob na gawin yung gusto nilang gawin. Kung napapansin niyo po, kanina po talaga po wala po kaming koryo, kanya-kanya pong koryo yung kanina po. So, yun po yung sabi ko, gawin nila yon bilang stepping stone po nila yon hanggang sa magkaroon sila ng kumpiyansa nila sa sarili nila at matuto po silang maging creative. Kasi po sa pagsasayaw po, hindi lang po yung dapat po maging creative po tayo sa lahat ng bagay po. At importante po doon, yung skills po natin, andyan na yan eh. Kailangan po talaga nasa puso po natin lahat po ng ginagawa natin. Kasi kung hindi po nanggagaling sa ating puso, wala po. Nandyan lang po tayo. Tandaan po natin, we are not here to perform, but to glorify the Lord. Yun po yung laging tatandaan natin. Kasi tignan nyo po, kahit pansinin nyo sa mga nandirito po sa harap, minsan, hindi po tayo nag-glorify because what? Parang nandun lang. Pero makikita mo sa isang nandirito sa taas, yung ginagawa niya nandirito, wala po sa pagalingan yan. Nandirito po yan. Natatouch niya yung mga tao. Kahit yung mga tumatay dito, nagsasalita. Nagsasalita lang, pero wala dito. Hindi niya nakukuha yung puso ng mga tao. Wala din pong impact yun. Charisma. Charisma po, number 1 din po yun. So, kailangan you have a charisma para makuha mo ang mga puso ng tao. Sinasabi ko sa mga dancer, kailangan naka-face sila sa tao. Pero kag hindi sila naka-face sa tao, nandoon yung hiya eh. Hindi nila makukuha. Kasi tayo worshiper, nag-worship tayo, dapat may sabay natin sila kung paano mag-worship kay Lord. So, kailangan po, marami po tayong dapat matutunan. So, kahapon po, sobra-sobra po ang natutunan namin kahapon. So, we are blessed po.
naiyak po ako sa nanay nila, Pastor Guevara, kasi po, siya po dati mang aawit. But, pinili po niya mag-step down, nag-dance po siya. At the age of 77 years old, sumasayaw po siya. Hindi po, sabi niyo sa kanya, hindi po hadlang kung ano mang kahinaan meron ka. Pag gusto mo maglingkod kay Lord, maglilingkod ka kay Lord. Wala sa edad yan. Nasa puso po yan. So, salamat po sa lahat. Sa youth, magpatuloy po tayo. This is not the beginning and end. Basta patuloy pa tayo maglingkod sa Panginoon. Salamat po. To God be all the glory po. Pastor, salamat po. Yan. Sige, palakpakan po natin yung mga nagpatotoo at yung mga nagpunta sa worship conference kahapon. Sige, tayo po muna lahat ng mga nagpatotoo, lahat ng dumalo kahapon. Lahat ng mga dumalo, sige, pag-pray natin sila. Naingatan ni Lord yung apoy sa kanilang mga puso. Ingatan ni Lord at ituloy yung mabuting gawain na sinimulan sa kanila kahapon o yung mabuting gawain na ginatungan. So, ang nangyari sa patotoo, nakakita nyo, either may pinasimulan o kaya may ginatungan pa. Kaya nag-intensify. So, panalangin natin na ituloy-tuloy yun. No? At lalo pa mag-intensify at manghawa sila ng apoy ng paglilingkod kay Lord through worship. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of worship. Lord, yun po yung pribilehiyo ng mga anghel na pinagkatiwala niyo po sa amin. We are lower than the heavenly beings, Lord. Pero pwede po namin kayong purihin, sambahin, at salamat po doon sa pamamagitan ng aming tinig, sa pamamagitan po ng aming kilos, Lord. Kaya we commit to you, Lord, itong mga delegates kahapon sa worship conference. Just pray, hindi lamang po yung isang event, kundi Lord, isa po yung bahagi ng kanilang journey towards intimacy with you. Na hindi lamang po yun one date in 2024, Lord, kundi isang milestone po yun. Na itutuloy-tuloy po nila. Kaya Lord, bless and sanctify. Cover, Lord, yung mga binihi na na-receive po nila, yung encouragement, Lord, yung pong enthusiasm, Lord, we just pray, Lord, covering, and we pray, Lord, magbunga pa po yun sa kanilang buhay, higit sa lahat, at sa ministry po, makita po sa kanila kayo sa pamamagitan ng kanilang pagsamba. Yun ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Okay? So kayo po ay ikawalo ng December. So matulin na po na hinahatak na po yung araw ng Kapaskuhan. Ilang paalala lamang po sa ating Christmas party. Sabi sa katabi mo next week. Kita-kita tayo. December 15 po, markahan po niyo inyong kalendaryo, Christmas party po natin. At meron tayong ilang paalala lang po. Alam niyo ba meron pong meron pong mga hashtag na may hashtag po sila at nasabihan po ako na best costume ba? Best dress. So meron pong meron tayong bubuin na siyang titingin at magpipili ng best dress. Kaya po sa ating pagtitipon-tipon, nasa inyo po yan kung ano po yung inyong susuotin sa December 15. Start ng ating Christmas party, 1:30 po. So, pagkatapos ng service, wala na pong uuwi, diretso kain na po tayo. Pot bless po yan. Again, wag po tayong mahiya dahil wala tayong madadala. May dala man kayo o wala, welcome po kayo, kapamilya kayo. Ganun naman tayo no? Kahit na wala kang mai-contribute, okay lang yun kasi kapamilya ka. Darating ang time, you can contribute something. Kung wala, di okay lang. Na kung meron, praise God, and we pray, dagdagan pa ni Lord. Okay? So, kita-kita. Pwede ba? Kita-kita tayo, December 15. Parang bilang ko lang yung so, yung mga sumagot, McDonald's na lang tayo, mas maliit lang So, kita-kita tayo at paki-imbita rin yung wala rito ngayon. Yan. Tapos, balita ko may mga paraffle po. No? May mga paraffle po.
Ngayon, kung if you are touched by the Lord, to donate, pwede po kayong mag-donate din ng pang-raffle, ng pang-raffle sa darating na Christmas party natin. Okay, so pagsasama-samahin. Although meron na tayong mga nag-gather na pang-raffle, if you want something, ba meron kayo hindi ginagamit, no? Alam niyo po, yung ating hindi ginagamit, treasure po yan sa ibang tao. Kaya kahapon nga po yung live selling nila, yun po yung mga nakatinggal lang na mga gamit o di napakinabangan po. So kung meron po kayo, no, pero gumagana, sana gumagana pa at maayos. Pwede niyo po dalhin dito, okay? Sige. So yun po ang ating Christmas party. Tapos, kita-kita tayo sa Pasko. Meron tayong service. Alas 10, ginawa ko alas 10, hindi 9:30 kasi alam ko medyo puyat, di ba? Alam ko may mga reunion. So, alas 10 po tayo, hindi 9:30. Pero kung darating kayo ng 9:30, okay din po. No? Pero 10 o'clock ang simulaan natin sa araw ng Pasko, which is Wednesday. Okay? So, yan ha. So, mga paalala po yan. Paalala bilang paghahanda sa ating sarili. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, ngayon, yamang din lamang na napag-usapan natin Christmas party. Mag-shift na tayo. Kanina kasi, ang tumatak sa isip ko, puro narinig ko, matanda na, nagsasayaw. Kahit matanda na, tumututugog mo. Talagang ine-emphasize talaga na may edad Lifestyle po kasi, di ba, lifestyle. Alam niyo, napakaganda na isa sa pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos ay yung pribilehiyo na sambahin po siya. And I believe, no, yan po ay ginagawa na nila noon pa man, pero mas lumalim lamang yan nung dumating si Jesus. No, kaya nga, sineselebrate natin, kino-commemorate natin yung kanyang kaarawan. Kaya, pag-usapan ulit natin, nung nakaraang linggo na pag-usapan natin, ano bang point ng Christmas? At natutunan natin, ito pala ay nagbigay sa atin ng panimula, starting point, nagbigay sa atin ng turning point, at nagbigay sa atin ng mga checkpoints. So ngayon pag-usapan naman natin, ano ba yung starting point na yan? Ang starting point na yan po, nagbigay sa atin ng bagong panimula. Sabihin mo nga, bagong panimula. Sige, manalangin tayo. Let's pray. Thank you, Heavenly Father, for Jesus. Thank you for this season na ginugunita namin ang kanyang pagkapanganak. Na yun po'y katuparan ng inyong katapatan, which started at the Garden of Eden. Kaya po, ngayon, teach us how to treasure yung fresh start na yan. Ano po ba yung meron dyan sa fresh start na yan sa buhay namin? Sa buhay namin, nakapanimula man kami ng hindi maayos, sa inyo po, lagi kami pwedeng magsimula muli. Lord, at salamat, Banal na Espiritu, patuloy niyo pong paliwanagin ang aming isipan, buksan yung aming mga puso, natanggapin yung mensahe ng inyong salita. Yung panalangin namin. Let everyone, Lord God, continue their journey. Kung may nangangailangan po ng bagong panimula, magsimula po kami muli. Doon naman sa patuloy na lumalakad tungo sa inyo, we just pray, Lord, consistent walk in you. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Naalala niyo po, sino rito buhay na nung 1986, taas ang kamay? Nako po, 4th year high school. So yung mga hindi nagtaas sa kamay, malamang it's either pinaglilihi pa lang kayo o nagliligawan pa lang yung mga magulang nyo noon. Kakasal pa lang, pero si Pastor 4th year high school na noon. Ba't ko alalang-alala? Kasi yun po yung time na nagkaroon po ng EDSA Revolution. Tapos, yung ating pong Pangulo ngayon, yung pamilya nila ay napaalis, nagpunta sila sa Hawaii. No, Hawaii. Ang tawag po rin na exile sila doon. Exile. Sabi mo nga, exile. So, ganun yun pagka may pinapaalis po na pinuno, hindi man siya pinapatay, ang ginagawa na lang, pinapatapon na lang sa ibang lugar. At nangyayari yun sa atin sa Pilipinas, di ba? Naalala ko, sino nakakalala kay Aguinaldo nung sumuko sila, di ba? Nung nagkaroon ng Pact of Biak na bato ba? Di ba? So in-exile sila, pati si Mabini, no? Si Mabini, history lesson, no? Sa Guam, sila Aguinaldo sa Hong Kong, no? Para hindi na makapanggulo sa bayan. Exile. Bakit exile? Kasi yung pag-uusapan po natin ay tungkol sa pangako ng Diyos na bagong panimula sa mga exile.
No? Pero ulitin ko ma-appreciate lamang po natin ang Pasko, ma-appreciate lamang po natin ang mahal na araw pag ating pong babalikan yung nangyari sa Garden of Eden. Diba? Kasi sabi ko nga, baka pag sobrang pamilyar na tayo sa isang event, pamilyar na tayo sa isang bagay, nawawala na yung kahulugan nito sa atin. Parang iniraraos na lang natin. Okay? So sana itong Pasko na ito, huwag natin iraos, namnamin natin yung kahulugan nito, na kaya na ito nagbigay ng bagong panimula sa atin. Kasi ano ba yung nangyari sa Garden of Eden? Nagkasala yung ating mga unang ninuno, di ba? Di sila sumunod. O di man hindi sumunod, mali lang yung kanilang desisyon. Kasi pwede nilang piliin yung magandang bunga na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang pinili nila yung bunga na nagbibigay ng karunungan. So, tinay sila ni Lord Kaya sila ay na-exile. Sabi mo nga ulit, exile. So, napalaya sila doon sa lupang pangako, doon sa garden, na para mamuhay at yun nga, kung ano-ano yung naranasan nila. Yan. Eventually, ang Diyos sa kanyang kabutihan, pumili ng pamilya, di ba? Para doon magpapasimula. Pumili siya, sinimulan niya kay Noah, and then sumunod po kay Abraham, and so on, and so on. Nga lang, ang nangyayari po ay love and hate relationship. Cycle siya. Parang cycle, aayos, papasaway, aayos, papasaway. Ganun. Hanggang eventually, dahil sa kakulitan po at katigasan ng ulo, ayan na, nangyari na-exile. Binawarningan na ng Diyos Actually po, tayo po, ayoko bang sabihin na exile, pero hindi po ito talaga yung lugar para sa atin, no? Itong mundo. May lugar talaga para sa atin dapat. Yan. Ang maganda nito, the start of Christmas or the start of Nativity, pagkapanganak ni Jesus, it was a fresh start from the Lord. I think, kasi after 400 years, namusap po siya muli. At ang babasahin po natin, ito yung pangakong binitawan niya doon sa mga exile. Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34 tayo. So si Jeremiah, ang tawag po sa kanya, the weeping prophet, iyakin daw ng propeta. Kasi puro mga mabibigat ng kanyang mga revelation, kaya nga meron siyang isang hiwalay na libro, yung Lamentation or Panag-uy. Kasi nasaksihan niya po yung nangyari sa exile, no? Exile, period of exile. Ibig sabihin, sinakop sila ng bansa, no? Kung ano-anong ginawa sa kanila at kung ano-anong pagdurusang naranasan nila. As a consequence, no, ng pagkakamali ng kanilang leader. So sabi rito, the time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant. So yun yung unang exile nila sa Egypt. Okay? Though I was a husband to them, declares the Lord, this is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. And Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for your generous love. And we thank you, Father, for your concern towards us. We ask, Father, teach us some more so that we can appreciate the birth of your Son, Jesus Christ, as we celebrate Christmas this year. Prayer po namin in Jesus' name. Amen. 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 Mga kapatid, alam ko ito yung mga challenging na basahin, di ba? Kaya itong year na to, babasahin ko ang buong Bible. Di ba? Genesis, ang sarap basahin yan. Exodus, ma-action yan. Na pagdating sa Leviticus, ayan na. Medyo lumiliban na. No, Leviticus, pagdating sa Numbers, lalo na. Okay, Deuteronomy, yan na naman. Pagkatapos ng Deuteronomy, ayan na, Joshua, medyo ma-action na naman. Di ba? Ma-action na naman. Hanggang doon na tayo sa Samuel, 1 Samuel. Pagdating na naman sa book ng mga prophets, lalo na yung mga major prophets, Isaiah, Jeremiah, ayan na. Pero alam niyo ba, napakaganda ng mga libro na ito kasi ito yung libro na kung saan pinakita ng Diyos yung kanyang katapatan. Sa gitna po ng pagdurusa as a consequence of Israel's choice,
No, hindi po nanawa ang Diyos. Sabi mo hindi nanawa. Yan. And dito, sabi po ng mga theologians, no, yung kabanata na 30 hanggang 34 ng Jeremiah, yan yung tinatawag nilang libro ng consolation, pampalubag, loob, pampakalma. No, kasi puro parusa, consequence, ito yung mangyayari. Pagdating sa 30 hanggang 34, ito parang tumahan, di ba? Di ba pag may umiyak, napapatahanin. So ito, pwede natin makita book of consolation. Kasi nga exile yung mga Israelites sa other land. Kasi sinakop sila, tapos dinala sila sa lupain, di ba? Sila Daniel, no? Sila yung mga prominenteng mga exile. Prominent. Ayan, wala. Prominent silang exile, si Daniel at yung kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, Abednego. No? Tapos sino pa yung mga prominent na exile? Si Nehemiah, di ba? He was shoved into prominence. Siya po yung cupbearer ng king, di ba? Kaya nga, nung nalungkot, tinanong, ba't malungkot ka? Sinabi niya. Although, meron din mga ibang lesser known, pero malaki rin yung kanilang papel. Yan sila Ezra. Yan, exile. Tomorrow po, ngayon pala, no? Hindi ko alam kung ngayon o bukas, kino-commemorate po yung pangbobomba ng Pearl Harbor. Tama ba? 8 ba yun? 8 ano? 7, 8 sa atin, 8 sa atin. So, doon nagsimula yung pambobomba, tapos tayo ay sinakop na rin. Kasi nanonood ng pulang araw. Sabi ko, hindi kayo nakaka-trigger ito doon sa mga comfort women, mga pinagdaanan. Pero, ba't ko nabanggit yun? Kasi, ang nangyari noon, di ba, sinuko ng mga Yusape, no? Sinuko na nila yung Bataan. Kaya naging biro yun, sinuko mo na ba yung Bataan? Pero, may pangako, di ba, nung lumisan si MacArthur papuntang Australia, sinabi niya, babalik ako. Di ba? I shall return. At yun yung pinanghawakan ng mga Pilipino, ng mga guerrilla, na darating din ito. No, may channel kami pinapanood ni Ate Red sa, di cable doon sa box, yung Pilipinas channel. Lagi doon, gusto namin pagka, ang episode doon yung tungkol sa, Hunters ROTC. Sabi, di ba alam nyo, may rito, di ba may kalye dito sa Kainta, Hunters ROTC. Makasaysayan pala yung grupo na yan, mga guerrilla pala yan. No? Tapos meron silang isang leader. So yun, sila po yung nagpatuloy ng apoy ng kalayaan, no? At ano yung pinangawakan nila? Tinangako, babalik. Pangako. Mahalaga po yung pangako na yan. At dito, no, exile sila, nawawala na ng pag-asa. Yung iba naman, na-absorb na po nila yung kultura, ng sumakop na bayan, no, nakapangyarihan, nasasakop na nila, ibig sabihin, nag-involve na sila sa idolatry, and then, nakalimutan na nila yung kasunduan nila sa Diyos, nandun nag-intermarry, yan. So, pinaalala ng Diyos to, teka muna, mahal ko pa rin kayo. Ngayon, ano po yung connection nito sa pagdiriwang natin ng Pasko? Alam nyo, I believe po, bago tayo nakatagpo ng Panginoon, before we had a divine encounter with Jesus, na kung saan tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, na kung saan nag-decide tayo, ihinto ko na itong ginagawa kong hindi maganda, tayo po ay at one point exile sa ating mga ginagawa. No? Egypt was a symbol of lumang buhay ng mga Israelites. Bondage. Yun ang symbolism ng Egypt. Kapag nababanggit yan sa mga book nila ni Nehemiah, Isaiah, yan po yung sinisimbol. Gusto niyo ba bumalik doon sa pagkaalipin? So tayo, at one point, meron tayong bagay, meron tayong gawi, meron tayong ugali na kung saan exile tayo, alipin tayo. Sana po itong araw ng Kapaskuhan, manamnam natin na dahil sa kapanganakan ni Jesus, and eventually, nung ginampanan na po niya, yung kanyang mission, no, through His passion, death, and resurrection, nagkaroon tayo ng bagong panimula. Kaya ito yung magandang tanong na sagutin natin. Anong bagong simula ba ang dala ng pagdating ni Jesus? Hindi lang sa mundo, sa atin po, personally. Normally kasi malawak agad Kaya nahihirapan tayong i-appreciate Kasi tingnan agad natin, ano ba yung bagong simulang dala ni Jesus sa mundo? O kaya, ano ba yung magandang simula na dala ni Jesus sa Pilipinas? Malaki pa din. O kaya, ano kaya yung magandang dala ni Jesus na simula sa probinsya ng Rizal? Malaki pa din. Paano po, Pastor, kung sa Taytay? Malaki pa din.
Sige, Pastor, paliliitin ko na. Paano kaya, Pastor, doon sa aming kalye, barangay, malaki pa din. Pamilya, medyo lumiit na, pero magandang tanong natin, sa buhay po natin, ano po ba yung dalang bagong panimula ni Jesus? We were once exiled, o baka naman ganito, dumating na si Jesus, we are still exiles, no? Tayo pa din po ay alipin, o parang hindi pa rin tayo pumasok sa lupang pangako niya sa buhay natin. Remember, ang kanyang prayer na itinuro, Our Father in Heaven, holy be your name, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, pwedeng ngayon pa lang maranasan natin, no, yung kanyang paghahari. Dito pa lang sa lupa. Yun yun. Kasi nga, yung mundo kasi, no, isinuko ng tao sa kaaway ng Diyos. No, kaya maganda tingnan natin ano ba yung bagong panimula. Dito tingnan natin ano ba yung bagong panimula na binigay, no, ng Diyos sa mga exile, sa mga sinakop ng mananakop na kaaway nila, na kalaban nila dahil sa kanilang kagagawan. Unang bagay makikita natin, kung meron tayong bagong panimula sa Diyos, tulad po ng mga Israelites, although ito, exclusive itong pangako na ito sa Israel pero maganda nito dahil tayo ay na-incorporate na. Di ba, incorporated tayo ng mga anak ni Abraham? John chapter 1, verse 12, tayo po ay tinanggap niya bilang mga anak niya. Sakop na rin tayo, naampun pa rin. So we enter in a new covenant. Bagong kasunduan. Bagong tipan. Hindi kontrata, tipan. Sabi mo, tipan. Iba po yung covenant sa sa contract. No, yung covenant, it is something deeper, something stronger. No, and requires something. May nire-require po siya. No, kasunduan yan. Kasunduan. Ibig sabihin niya, yung isa talaga, i-maintain niya. Ito yung kasunduan natin. Parang ano po yan pinagpipray niyo po ba yung mga kaguluhan na nangyayari sa buong mundo? Particularly yung digmaan sa Europa, no? Tapos itong sa Middle East. Pero bakit particular concern po yung digmaan sa Europa, sa Ukraine? Kasi, involved po doon yung isang alyansa. Yung alyansa na yun, meron silang covenant. Ano yung covenant nila? Ang atake sa isang miyembro ay atake sa kabuuan. Alam niyo yun? An attack to one member is an attack to everyone in the alliance. Kaya, ganun yun. Ibig sabihin, kahit nananay mo, teka, inaaway yung kasama natin. Ano na, awayin na rin natin yun. Ganun yun. So dito, God entered a new covenant with Israel. At tayo sa buhay natin ngayon, if we are still exiled in something, now we are exiled here because of the fall. Now I believe, let's be reminded, Christmas provided a fresh start. Paalala naman sa atin to na may bagong kasunduan, na tayo ay saklaw na po ng bagong kasunduan. Hindi na po tayo saklaw ng performance kasi yung lumang tipan, yun po yung performance, kaya sundin mo to hanggang sa kahuli-huli ang letra. So later makikita natin yan. Pero una muna yung covenant. Sabi sa verse 31, I will make a new covenant. Ayan, a time is coming, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Imagine niyo, hindi lang isa, pinag-isa niya ulit kasi nahati ang Israel Nagkaroon ng Northern Kingdom sa Kingdom of Judah kasi yung anak ni Solomon, yan, background lang, di ba? Nung namatay si Solomon, nakiusap yung mga tao kasi akala natin, okay, all right, daming pinagawa ni Solomon, yung temple, yung palasyo niya. Pero nabibigatan pala yung mga tao sa labor, nabibigatan pala yung mga tao sa buwis. Kaya nag-request sila sa anak na baka pwede naman bawas-bawasan nyo yung buwis, bawas-bawasan nyo rin yung labor, manual labor. Anong ginawa ng anak ni Solomon? Hindi na impartan ng talino Bakit nagtanong siya doon sa mga tagapayo ng tatay niya? Sa tingin nyo? Maganda yan. No? Mas magiging matatag ka kaysa tatay mo kung papakinggan mo yung kanilang hinaing. Okay? Nung tinanong niya doon sa mga kababata niya, kaya napakahalaga po ang tinatawag natin tamang tao. Napakahalaga po, tamang tao, tamang tinig yung ating narinig. Ang tinanong niya, mga kababata niya, mga kababata niya, mukhang may inferiority complex, may kailangan patunayan. Okay, so, kinalkal nila yung inferiority complex ng hari, ng kababata nila. Patunayan mo sa kanila na mas matindi ka sa tatay mo.
Sabihin mo kung ganito kabigat yung tatay ko, wala yan sa gagawin ko sa inyo. Eh. Ano pa lang yan? Daliri pa lang ng tatay ko yan. So dadagdagan ko yung inyong paghihirap. Yan, dadagdagan ko yung inyong buwis. Oh, gusto niyang patunayan na siya ay matibay at malakas na leader. Yan. So ano nangyari? Nahati sila. Nahati. At yun nga, babasahin niyo po sa Lumang Tipan, may mga mabubuting hari, may mga masasamang hari. Mas marami yung masasamang hari. Dinala po sila sa idolatry at napalayo sa Diyos. Eventually yun, nangyari yung consequence, sinakop sila ng mga ibang bansa. Okay, nawala sila sa pag-iingat ng Diyos. Kasi lumayo sila. Pero ito na, dahil sa consequence, tignan nyo, hindi pa rin nagpabaya ang Diyos. Gumawa pa rin ng Diyos ng paraan. Diyos pa rin ang nagbigay ng first move. Diba? Parang sa ano lang yan pag kami hindi pagkakaunawaan. Taas nga po yung kamay ng mga mag-asawa dito. Yan. Pag meron pong LQ, di ba? Nag-aantayan tayo kung sino yung unang magsasalita o magsosorry. Okay. At ang normally na unang nagsosorry, ito, babagoy ko naman ang unang ang nagsosorry ay yung babae yata Tama ba? Kasi kayo nagsabi nga inuna ko na kayo Sabi niya kasi, bakit laging lalaki yung inaano ni, yan, babae na inuna ko. Babae ko na nagsasorry. Sabi niya hindi Thank you po sa inyong honesty. Palapakan natin yung mga honest ng mga asawa. Pero ganun po, Pero dito ang Diyos, ang pinagtataka ko sa Diyos, tignan niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Sa time of refreshing, alam ko, inulit ko na ito, God is gracious. Maganda ang kalooban. At isa sa katibayan ng kagandahan ng kanyang kalooban, siya yung lagi nag-i-initiate. Again, nakita niya na consequence siya ng ginawa niyo. Sabi ko kasi may consequence Hindi naman niya pwedeng wag gawin yung consequence kasi tapat nga siya Sinabi ko na sa inyo pag hindi kayo nagbago, may mangyayaring hindi maganda sa inyo. Kasi pag hindi nangyari yun, hindi siya totoo, hindi siya tapat. Okay? Kaya maintindihan niya. Kasi salbahay naman ng Diyos. Bakit gano'n pinabayaan niya maghirap? Kasi winarningan na niya at hindi nakinig. Pero tingnan niyo, kahit nakagagawan ng Israel yan, siya pa rin yung gumawa ng initiative. How? By making a new covenant. Bagong tipan with Israel. At ang maganda po nito, itong bagong tipan na ito or covenant, ini-emphasize po nito ngayon yung pagbabago ng katauhan, ng pagbabago ng karakter. Hindi lang po yung pagsunod. Kasi yung old covenant, it's all about compliance. Everyone say compliance. Ang focus po nito, kontrolin yung kanilang kilos. Tama naman di ba? Kasi bakit ganun yung old covenant? Di ba yung pag-alis nila sa Israel, sa Egypt, papunta doon sa lupang pangako, si Moses nga hindi nakapasok Kaya kailangan magpaalala, ito, bago sila pumasok, yan huwag niyong gagawin ito, huwag niyong gagawin ito, huwag niyong gagawin ito yung gagawin niyo. Ang daming utos. And during the exile, natauhan ng mga Israelites, sabi tayo, kaya nangyari sa atin to kasi hindi tayo sumusunod kay Lord So ginather nila yung mga scriptures and then kinumpile nila during the exile at nagkaroon po ng Maccabean revolt. Tapos nga, sige, susundin na natin hanggang huli ang letra. Pero nakalimutan nila na ang Diyos na may bagong tipan. Hindi na siya about compliance lang. It's about pagbabago ng katauhan ng kanyang anak. Kaya pansinin niyo po, sa church, pagka yung pagsisimba po natin ay dahil compliance lang, medyo matagal magbago ugali. Andiyan dyan yung maramdamin, andiyan dyan yung magagalitin, andiyan dyan yung madamot, andiyan dyan yung makasarili, o kaya andiyan dyan po yung palaaway, mga ganon. Kasi compliance Compliance lang, hindi pagbabago ng katauhan. Mga kapatid, when we come into a relationship, nababago tayo diba? Again, balikan natin sa mag-asawa. Kaya ang ganda tingnan niyo yung illustration o ang metaphor po ng relasyon sa Diyos, it's bride and bridegroom. Kasi once someone enter into marriage, sabihin po ng mga mag-asawa, kung totoo
Di ba may nababago sa iyo? Di ba? Yung dating hindi nagluluto na ngayon. Kumakalabit. May kumakalabit sa kaliwa ko, hindi ko na sabihin kung sino. Yung dating hindi naghuhugas ng pinggan, ngayon naglalaba pa. Di ba? Kasi may pagbabago ng karakter because of the relationship. And this covenant, it's about relationship. Kwento ko po sa inyo, no? Tatawa-tawa po lagi yung mga kapatid ko. Kasi si Kuya, hindi ako kakain pag hindi yan pinaghahain eh. Ngayon, si Kuya pa yung namamalengke at nagluluto. Pagbabago. Enjoy naman po ako doon. Pinaghandaan ko po yun. Kasi siguro nilalagay ni Lord sa puso ko na mahilig po ako mag-clippings ng mga recipe sa diary. Pinugupit ko po yun. Tapos kino-compile ko. Kaya lang nasunugan kami kaya nawala eh. Pero may compilation ko, ganyan nakakapal eh. Recipe. Ganun. Tapos ang pinapanood ko po lagi ng lifestyle channel. Kaya nga nagbiro noon yung hipa ko, uy, bakit mahilig ka sa lifestyle channel? Gusto ko manood ng mga cooking show. Natutuwa po ako eh, mga ping, mga ganon. Change of character. At naniwala ko kayo rin po, when you entered into a relationship with your spouse, you have a change of character. And again, tayo po, when we entered a new covenant with the Lord, may pagbabago po ng ating katawan. Hindi na lang po compliance. Nga lang, minsan ang nangyayari nga, yun nga, tiisan na lang. Nagtitiisan na lang. Pag nararamdaman po natin nag-stagnate na po tayo sa ating walk with the Lord, baka tiisan na lang yan. Okay, hindi na tayo nakakaramdam ng kagalakan pagka nagsimula na po yung praise and worship, or hindi na tayo nakakaramdam ng kapayapaan pag nanalangin tayo. Check natin ang puso natin, baka tiisan na lang yan. Baka kasi natatakot na lang tayo na hindi tayo mapunta sa langit. Okay? Kaya hindi na babago, o kaya nag-stagnate na. Change of character. Tingnan po ninyo yung Luke chapter 22, sabi ni Jesus, He took bread, gave thanks, broke it, and gave it to them, saying, "This is my body. Do this in remembrance of me." Tapos, this is the cup, the new covenant, which is poured out for you. Do this in remembrance of me. Kaya ginagawa natin yan, buwan-buwan, para maalala natin, no, na it's not about compliance na. It's about pagbabago. It's about transformation. Everyone say transformation. Kasi nga, yung old covenant, it's focused on control. No? Control, hindi sa puso pala, napipilitan lang na sundin. No? Napipilitan na lang na sundin. Kaya ito pong bagong kasunduan na sinabi ng Diyos, ito po ay mas mabuti kaysa doon sa luma. Kasi ito po ay may daladalang mas mabubuting pangako, mas magagandang pangako. At itong maganda rito magaling po at pinakamagaling, hindi lang magaling pala, best ang mediator nito. Sino yung mediator nito? Si Jesus. Pinakita niya po kung paano lumakad dito. Tinupad niya po yung mga provision tungkol dito. Kaya nga sinabi niya, I am the fulfillment of the law. Pinakita niya. No? Pinakita niya kung paano dapat gawin. Di ba, sample po, may pinagaling siya, yung lumpo. Tumayo ka dyan. Tumayo, kinuha yung banig. Tapos sabi ng mga Pharisee, uy, araw na pamamahinga ngayon Bawal yan, trabaho yan. Pagdadala ka lang ng banig na gano'n, naglalakad ka, trabaho na. Ganun po sila ganun po sila ka-compliant. No? So sinabi ni Jesus, di ba, ano ba mas kailangan? Gumaling siya? O yung bitbitin niya yung kanyang banig? Ano pa yung isa? Yung babaeng nakita niya na nahirapan na dumiretso, siguro may osteoarthritis. Again, araw na pamamahinga. Tinanong niya, anong mabuti? Pagalingin siya o ano sa tingin niya? Bukas pa. Kasi araw ng pamamahinga. Di sila makasagot. O sige, tumayo, dumiretso ka. Dumiretso yung babae. Nagalit sila. Ano sinabi ni Jesus? Ito anak ni Abraham ito na ilang dekada na pinapahirapan ng karamdaman. So ano ba? Compliance ba? No? Ano ba mas mainam? Compliance ba? Or compassion? Kaya si Jesus po yung best mediator. And Christmas was the start kasi yung pong kapanganakan po niya, no, inaano natin na ito na, darating na yung tagapagligtas. Yung tagapagligtas po yung magbibigay ng tamang pamamaraan, tamang relasyon sa Diyos. Hebrews chapter 8, sabi rito, the ministry Jesus has received is a superior to theirs. As the covenant of which He is mediator is superior to the old one.
Tignan niyo po, and it is founded on better promises. Better promises. For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. So alam ng Diyos hindi nakakabuti yung una Tignan niyo kung gaano napag-gracious o kaganda ang loob ng Diyos. Mukhang nahihirapan na kayo, nagiging robot na lang kayo, ito, bago tayo. Bagong kasunduan tayo. At ng bagong kasunduan, meron magpapakita sa inyo na may magpapakita sa inyo paano mamuhay dito. At itong magpapakita sa inyo, tutuparin niya yung provision ng unang kasunduan. Di ba? So nawa po itong Pasko na ito, maalala natin, we were given a fresh start po. Pamamagitan po ng bagong kasunduan. So we are not under the law, we are under the new covenant. Everyone sa inyo, covenant. Yan. Kaya po maganda yung tanong natin sa sarili natin, anong mga pangako mula sa Diyos ba pinanghahawakan natin? Dala po nitong covenant na ito. So this Christmas, we might receive gifts, no? Favor. Pero maganda po na isiyasati natin sa ating mga sarili. Ano pa pong pangako kaya yung pinanghahawakan natin? That is yet to come. That is yet to come. Habang narito tayo sa mundo na ito. Amen? Sige, palakpakan pa natin ang Panginoon. So, New Covenant, dala po yung fresh start. So, ano meron sa New Covenant na ito? Itong New Covenant na ito can lead to personal renewal. Yan. Everyone say personal renewal. Again, it's about change of character, kaya personal renewal. Hindi lang po siya compliance. Again, paulit-ulit kong sinasabi rito sa church, sana po yung ginagawa natin, sa simula lang po compliance. Sa simula talaga compliance No? Okay naman po yun, wala pong masama. Pero pag throughout yung ating pong buhay sa church, it's all about compliance, mapapagod po tayo. Ano pa? Mabibigatan po tayo. Pero kung tayo ay naririto at yung relasyon natin kay Lord, kay Jesus, ay out of change, yung pagbabago ng character natin, may enjoy po natin. Kahit mahirap. Na minsan po gusto ko tanungin yung mga dating youth na ngayon ay ang adult na, no? Meron ka bang pinagsisisiyan na hindi mo na-enjoy ito? Na nagiinom ka, nagyoyosi ka, palit-palit na parang damit ng jowa. Na minsan nakaka-curious ako magtanong. Kasi minsan binibiro ko si Ate Len Sabi, kasi Ate Len, alam mo, pangalawang girlfriend ko pa lang po siya. Parang may panghihinayang. Pag sinasabi ko yun sa kanya, parang nanghihinayang ka yata Pangalawa. Ang sarap ng tawa niya dyan Tapos may binibiro ko siya. Pwede naman pala babae. Tapos susuko ko na lang yung buhay ko, magsisisi ako parang nanghihinayang ka yata na kasi laking po ako, parokya po Alam niyo naman, ang pinagis na kong tatayan ko po ay yung spiritual director namin na pari. So, every time pag gusto ko pong maging pilyo, ang iniisip ko lagi noon, naku, baka malaman to ni Father. Presidente pa ako ng Yun lagi naisip ko presidente pa ako. Hindi ko po naiisip na pag ginawa ko to, magagalit ang Diyos, o baka pag nagsisilbi ako sa misa, tamaan na lang ako ng tip. Hindi po naisip yun Ang naisip ko po ay compliance. Kaya naman, baka malaman yan At ito pa, baka isumbong ako sa mama ko, sa nanay ko. No? Ay, kasi dumadalaw ako sa bahay namin Compliance. Pero nagkaroon po ng bagong bihis yun, nagkaroon ng bagong kahulugan nung ako po ay nung sinuko ko po yung buhay ko kay Jesus, tinanggap ko siya bilang pang tagapagligtas. It's more than compliance. Tignan niyo nagagawa pag more than compliance Dati, lalakarin lang po yung papunta doon sa parokya namin. Although pwedeng sumakay, lalakarin lang. Tapos, pwede ako magsimba ng alas 5 ng umaga, alas 6, alas 7, hanggang alas 7 ng gabi meron Pero, nung ako po ay nagkaroon ng renewal from the Lord, at alam po nararanasan niyo rin yan. Alas 10 ang service, so 8 o'clock, prepare na ako, babiyahin na po ako sa QC, sa Timog. Every Sunday. May effort na. Kasi hindi na lang compliance Kasi may pagbabago Kasi may joy Kasi meron pong, anong tawag nito? May contentment Lord, contento po ako. Kasi may nararamdaman na, Lord, ang sarap po pala.
Okay? So, it's about personal renewal. Hindi na lang dahil bawal, hindi na lang dahil may nakatingin, no? Siguro one of these days po after Christmas po, New Year siguro, we'll go po meron na mga questionnaires, no, that will assess kumusta po yung relasyon natin sa Diyos. Okay? Ay, by the way, naanas ko po, no, makakatulong po, connected sa personal renewal. Nag-ano na po kami, nag-orientation na po kami with Pastora Mabig, yung bago po nating discipleship process. Sa ibababa ko po yun sa inyo next year, January. Parang tagal, pero 3 linggo na lang naman yun eh. So, magkakaroon po tayo ng mga tinatawag na connect group. Hindi na po revival group, connect group na po. Okay? So, more on that later po pag nagbilog-bilog kayo para at least mapag-pray nyo na po kung ano gagawin next year. Pero, ang punto po nito, personal revival. Again, say personal revival. Renewal po, revival. Ito po, sabi rito sa 32 to 33, it will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt. Again, ito yung unang covenant. Because they broke my covenant though I was a husband to them. Tingnan yung relasyon ng Diyos. Hindi lang kaibigan, kundi isang asawa. Yan. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds, ayan na, and write it on their hearts, and I will be their God, and they will be my people. They will be my people. Sino rito may wedding ring po? Yan. Sa wedding ring po, di ba dito, ini-engrave dito yung petsa ng kasal, tas yung pangalan. Ini-engrave. Iba po yung engrave sa pinrint lang. Bakit? Pag pinrint po, medyo matagal, depende sa kalidad po nung ink at nung pagkakaprinta, pero iba po yung quality pag yan ay in-engrave. Bakit? Pag in-engrave po yan, binabaon po yan eh, di ba? Tama ba? Inuukit. Yan yun, inuukit. Pag inukit po, matagal mawala yan o baka nga hindi nawawala. Di ba? Kaya nga yung biro ng mga yung nagagalit, iukit mo sa bato. O, di ba? Ganon, itaga mo sa bato. Ibig sabihin nun, hindi basta-basta mawawala yun. Tingnan niyo po yung covenant na ito. Hindi na lang po concept, kundi iuukit ng Diyos sa puso yung kanyang mga utos. Kaya ito, magiging bahagi ng buhay. Hindi na lang siya bahagi ng isip. No, hindi na lang bahagi ng isip. So, hindi na lang siya mini-memorize. Kung hindi bahagi na po siya ng pamumuhay. At mga kapatid, a renewed heart to leads to motivation to love and obey. Iba po yun pag naukit sa puso natin. Kanina yung patotoo ni Ate Lena, yung pagbabago sa anak niya. Kasi unti-unti nauukit na Iba po yung nauukit na Lord ang nag-ukit sa yung pilit natin. Di ba? Kahit ako po, di ba, ako po ay galing dun sa pananampalataya na nagpe-pray sa mga puon. Ang tagal na pong sinasabi sa akin yan, hindi dapat yan. Pero sa isip lang po yung pag-unawa Pero nung inukit ng Diyos na hindi yan kalugod-lugod, isa lamang ang tagapamagitan sa akin, ang anak ko si Jesus. Nung naukit po sa puso ko yun, alerto na po ako, hindi lang po puon ng idol, pwedeng relasyon. Tingnan nyo pag naukit hindi lang pala yun yung dinadasalan. Pwede yun po yung kumakain ng oras natin. Idol po yun. Yun po yung pinaglalaanan natin ng resources natin. Idol po yun. Diba? Kaya pwede pong relasyon pala, pwede pong trabaho, no? Pwede pong isang gawain. Even ministry can be an idol if we are not careful. Kaya kailangan po merong renewal of heart. Kaya napakahalaga po na may pagbabago po sa atin. May personal renewal. At itong yung covenant na ito, personal renewal po ang bunga. Deuteronomy chapter 30 verse 16 na nyo. The Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants so that they may love Him with all your heart and with all your soul. Kaya lang nakakalungkot, hindi na ipasa. Kaya sa pagpapasa po nila, hindi na ukod sa puso ng mga anak. Although sinabi ng Diyos yan, Deuteronomy chapter 6. Diba?
Ikwento mo, palibutan mo yung inyong bahay ng utos ko para maukit sa puso ng iyong mga anak. Nakalimot na po sila. Okay? Pero ito po, renewal of heart can lead to motivation to obey. If we are not motivated to obey fully sa Panginoon, parenew po natin yung puso natin. No? Kasi available po yung renewal of heart sa bagong covenant. Next po, ano po yung bunga nito dahil nakaukit na yung utos ng Diyos? Ito po yung pagsunod na commitment. Ito po yung pagpipili at hindi po na obliga. No? It is a committed choice, not by compulsion or compliance na lang. Malalim po yan. No? Malalim po yan kasi yung utos ng Diyos, hindi na po siya nasa isip lang, naging bahagi na po ng pagkatao natin. Diba? Ito yung mga tipong, kahit walang nakatingin, nakita mo, bawal tumawid, hindi ka natatawid. Kasi alam mo, hindi tama to Diba? Alam mo, hindi tama to O, ito yung mga tipong, hindi naman nakikita ni pastor May nag-ano sa'yo, shot naman. Binigyan tayo ng conviction. Ito, very debatable. Yung pag-inom ba pastor, debatable Pero kung binigyan tayo ng conviction ni Lord, na ihinto na yan, pag may nagabot sa atin yon, at dahil may personal renewal tayo, na ukit na sa pagkatao natin, no, yung value ng Diyos, kahit walang nakatingin, may nakatingin sa langit. Alam natin, hindi natin gagawin. Okay? Alam natin, no, yung binabasa, pinapanood, pinapakinggan, kinakausap, pinapasok sa katawan natin. No, isa po ay bunga ng commitment ng ating decision sa Diyos. Committed po ako, hindi ko na gagawin po ito. At hindi siya compulsion. Luke chapter 9 verse 23. Tingnan niyo si Jesus. Sabi niya, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Hindi po madaling sumunod sa Diyos kaya take up your cross. Kaya sabi ko, itong bagong tipan, best mediator, ayan, tinuro niya kung paano. Kasi ito yung nakalimutan ng Israel na challenging No? Pagka umuokay na yung kalagayan nila, nagbabackslide na sila. Na pag may hari na dadalhin sila sa idolatry, sumusunod sila. Walang naninindigan. Walang naninindigan. And andun po talaga, daily po talaga, meron tayong daily struggle, meron po tayong daily challenges. Kaya kailangan po natin maging committed sa pagsunod. Pag hindi po tayo committed sa pagsunod po, talagang atras-abante po tayo. No? Atras-abante. Ang maganda nito, kahit atras-abante tayo kay Lord, si Lord gracious pa rin. Sabi mo, si Lord gracious pa din. Yan. Kasi, andyan pa rin. Sige, anak. Alam pa, abante ka rin ulit. Umatras. Parang palayo ka na ng palayo Pero sige, alam ko, babalik ka din. So, ganun kabuti ang Diyos. Personal renewal. And this personal renewal po, it also leads to a new, unique relationship. Isang kakaibang relasyon. Hindi na po malayong relasyon, kundi relasyon na napakalapit. Napakalapit na po. It's a new kind of relationship with God. Yan po yung gusto ng Diyos talaga Ito po, check po natin ganito Check nyo na po. Check nyo po kung paano nyo tignan ng Diyos sa inyong pananalangin. Pag may nangyayari, ano ba ang pananaw mo sa Diyos? Tapos i-check mo. Check natin kumusta yung ating relasyon sa ating magulang. Chances are, nahubog po yung ating pananaw sa Diyos kung paano nahubog yung ating pananaw sa tahanan. Halimbawa sa amin, maigpit yung tatay ko noon. Bawal ganito. Pag ganyan, may palo. Kaya tingin ko sa Diyos, pag nagkamali ako, palo, may parusa. Kaya tingin ko po, pag kami nangyari, ano kaya nagawa kong kasalanan? Kaya nangyari ito. Ganun agad. Kasi, lumaki po ako na pag may kasalanan, palo. Okay? Pagka okay, very good kay daddy. Check natin. Pero ito unique yung relasyon natin sa Diyos. Unique na. Sabi nga ni Jesus sa 20, nung pagkabuhay niya, John 20, sabi niya, do not hold on to me, for I have yet returned to the Father. Kasi kakapitan na siya ni Maria nung nakita siya na buhay. Sabi niya, Rabboni, Guru.
Sabi niya, go to my brothers and tell them, tingnan niyo, I am returning to my father and your father. To my God, your God. So hindi na malayo. Tatay ko, tatay niyo rin. No, tatay ko, tatay niyo rin. So again, it's a new covenant, no, with new promises, and it leads to personal renewal. Binabago tayo. Kaya magandang tanong dito, ano pa ba yung kailangan natin ipabago sa Diyos? Sa buhay natin. Wala pa accepted yan. No? Maging si pastor po, marami pa rin pinapabago sa Diyos. Huwag po kayo mag-alala, nasa pareho po tayong paglalakbay. No? Iba-iba nga lang yung distansya, malamang. Who knows, baka maunahan niyo pa po si pastor balang araw. Diba? Ang punto nito kasi, sino ba yung nauna? Ang nauna po yung mga willing na ipabago talaga, yung mga sabi ng Diyos na to, baguhin mo pa to, ayusin mo pa to. Now, the more willing we are to yield to God, the faster our journey towards maturity, towards Christ-likeness. Paano malalaman yung pastor? May medal ba? Hindi. Alam niyo po, ang pinaka, finish line natin, pag nakikita na po sa atin si Jesus. Yan. Yun po yung finish line. Kita na po. At malaking challenge siya. Di ba naikwento ko na po sa inyo sa isang isla, may pumuntang missionary. No? Makala niya mga savages. Dito ako para ipakilala sa inyo ang isang tagapagligtas. Tapos kinuwento niya yung katangian ng tagapagligtas, si Jesus. Siya ay nagpakain ng mga nagugutom. Uy, may kilala kaming ganyan Kasi siya ay nagpagaling ng mga may sakit. So nakikinig lang sila. Siya ay tumanggap sa mga rejected. Okay. So inisa-isa yung katangian ni Jesus, mapagmahal, Alam mo, kilala namin yan nagpunta na yan dito At alam namin kung saan nakalibing nagulat yung missionary. Ha? Oo, nandito yan sinasabi mo Sabi, sige nga, dalhin nyo nga ako sa nakalibing. So, dinala sila doon sa dilibing. At nagulat siya, nakita, doon sa libingan, nandun yung may parang trinkets. Dito pala napunta yung kasamahan namin missionary. Meron na pala nauna. Pinakilala niya si Jesus, hindi sa pagtuturo lang. Pinakilala niya si Jesus sa pamamagitan ng buhay niya. Ginawa niya kung ano yung pinagagawa ni Jesus. Kaya nakita ng mga tribo, hindi siya, nakita nila yung katangian ni Jesus na tinuturo niya. Kaya tayo mga kapatid, the personal renewal, ito po yung finish line niyan pag nakita na po sa atin yung wangis ni Jesus. Kaya ano po yung kailangan baguhin natin sa buhay pa natin. Yan. At tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. And it is possible through this last point. It is possible because reconciliation with God is always possible. Again, anak, dati pasulong ka ngayon, paatras ka naman So, possible po ulit na maging pasulong tayo papunta sa Diyos. Okay, meron tayong pinagdaanan, napaglabanan natin yan, again, balik tayo sa Diyos. Jeremiah 31:34, nagpalit tayo sa ating passage. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother saying, know the Lord, because they will all know me. From the least to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Diba? I will forgive their wickedness. Alam niyo, napakalaking word yung wickedness No? Wicked. Pag wicked, ang sama niyan. Ang lupit niyan. Ang salbahe niyan. Pero tingnan niyo, I will forgive their wickedness. And I will remember their sins no more. Kung hindi po kayo naapektuhan yan, ako po apektado, galing ni Lord Ibig sabihin, wala akong magagawa na mapapaturn off sa Kanya talaga, na hindi na kita love. Di na kita love. So, mga kapatid, wala tayong gagawin na sabi ni Lord na hindi kita love, ka lumapit sa akin. Pwede tayong bumalik sa Kanya. Pero wag naman natin sanang abusuhin. Kasi baka mamaya, ma-default tayo. Ano ma-default, Pastor? Paano pag kamatayan na natin yung pagkakamali na ginagawa natin? Okay? Yun naman po yung magandang paalala. Kasi iba naman, hyper grace. Hindi, patawad naman ako Mamaya, hingi na lang ako ng sorry kay Lord. Paano kung papunta? Mangyari yung nangyari sa
No? Nangyari yung nangyari dyan sa Katipunan at alam niyo po, pag-pray natin pala, no, bukod dyan, meron pang banggaan sa Paranaque. Ganun pa din, no? Yung 8 sasakyan din. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, I pray, Lord. Yan pong may tawag sila dun eh. Kalimutan ko na yung tawag, senior movement, Pero yung magkakasunod na bangga, tapos pati sa Antipolo, meron din. No, kaya pag-pray po natin, paano kung ganun? Kasi di natin alam eh. Kailan yung takdang panahon eh. Diyos lang nakakaalam eh. Kaya ang ganda nito, lagi tayong paayos sa Diyos. Alam niyo sa magandang gawin po at the end of the day, before we end our day in prayer, let's examine ourselves. Lord, ano po yung nangyari ngayong araw na ito na hindi nakakapagpalugod sa inyo? Patawarin niyo po ako dito. Available naman po lagi yung reconciliation. Ayan I will forgive their sins. Ibig sabihin po, ginawa ng Diyos na available at possible ang forgiveness. Sabi mo nga, possible. Sabi mo, available. So ano po pumipigil sa atin para lumapit sa Diyos? Kaya nga po, hindi tanggap yung yung pastor, saka na lang po ako magsisimba pag okay na ako. Available naman at possible Ano po yung pumipigil? Shame. Pwedeng guilt. Okay? Pero ako po naniniwala, posible po ang forgiveness at available po lagi ang forgiveness. Romans chapter 5, verse 6 to 8. Tignan niyo po yung sinabi dyan. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Di ba? The ungodly. Hindi sinabing Christ died for the godly and obedient. Di ba? Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Alam nyo, yung lumang tipan, yung Mosaic system, pag may nagkasala, kailangan meron silang alay para doon. Meron sila. Yung system po nila, meron silang ginawang temporary na paraan para ma-deal po yung offense with the Lord, yung sin. So, meron po silang tinatawag na atonement sacrifice. Andun pa po yung, sino yung nagbabasa po na yung readings natin for Advent, di ba? Yung pong tinatawag na scapegoat, may 2 kambing, yung isa iaalay, yung isa naman, doon nila ipapasa yung kasalanan, tapos pakakawalan nila. Hindi ko lang alam ano mangyayari pag kinain yun. Sinumpa nila, sa iyo lang kasalanan namin. Tapos makakawalan na gano'n, doon na kay scapegoat. Pero gano'n noon, magastos. Una, matrabaho. Magastos, matrabaho. At masalimuot. Masalimuot. Pero sa bagong tipan po, Christ paid for our sins once and for all. Bilang Passover lang. Kaya hindi na kailangan gawin yun. Kaya nga New Covenant Sinabi nga ni Pablo yan sa 1 Corinthians na si Jesus, siya po yung Passover Lamb. Na siyang once and for all, nagbayad ng kasalanan natin. Nagbayad. Kaya available at possible siya. At dahil available at possible po yung forgiveness, reconciliation is possible and available din. Yung pakikipagkasundo po ulit sa Diyos, posible. Sabi mo, posible. Kaya huwag tayo magpapaninlang sa demonyo. Kakaya yung ginawa mo, hindi ka nakarapat-dapat dyan, gano'n. Kasi posible naman po unang pagpapatawad. Pangalawa, dahil posible yung pagpapatawad, posible po yung pagkakasundo ulit. Ano lang yung requirement? Repent. Ano yung repent? 180 degrees. Kaya nga, di ba, ang isang point natin dito, turning point. Yan yung susunod natin pag-usapan, di ba? May starting point that leads to a turning point. Di ba? Tatalikuran na yung ginagawa. Yun lang naman Pero walang forgiveness and reconciliation pag walang repentance. Paano patatawaran yung ginagawa pa natin? Enjoy pa rin. Di ba? Enjoy pa rin doon sa ugali. Enjoy pa rin sa ginagawa. Enjoy pa rin doon sa hindi ginagawa. Okay? Pero ito yan, posible po lagi. 1 John chapter 1:9, lagi ko pong naalala to. Minsan nagigilty rin si pastor Pero ito magandang paalala, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Tingnan nyo hindi lang papatawarin,
Lilinisin pa. Sabi mo, lilinisin pa. Yan. So, kaya, ang tanong dito ngayon, ano yung pumipigil sa atin para bumalik sa Diyos? Pag meron tayong nagawang pagkakamali, o may nagawang pagkukulang, ano yung pumipigil sa atin? Diba? So nawa mga kapatid, may decision remind us na ito yung point, no? Kaya sinicelebrate natin yung kapanganakan ni Jesus. Kasi may bagong kasunduan na pumalit, no? It's a superior covenant. No? It's a superior covenant with a superior mediator. Bakit? We need personal renewal baguhin tayo. Para hindi na natin magawa yung ginagawa ng mga nauna sa atin. Pabalik-balik sila doon sa lumang buhay. No? At ito po maganda na yung pakikipagkasundo sa Diyos, posible. Laging posible na. Dahil may bagong panimula tayo sa Diyos. Sa mga kapatid, as we celebrate and we commemorate this season, so sa linggo po, we will have our Christmas party. Yes, masaya po, no? Papasalamat tayo sa blessing ni Lord. Pero nawa, we celebrate the occasion na, Lord, salamat po dahil dito meron kaming bagong panimula. Kaya namin magsimula ulit. Bumalik sa inyo, mabago, at magpatuloy. So yun lang po mga kapatid, bumalik, mabago, at magpatuloy. Yun po yung dala, no, ng season na ito. Pero lahat yan, galing sa panimula. Sabi mo nga, panimula. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon and let's pray. Tayo po tayo lahat. Let's pray. Sino rito nagpapasalamat na sa Diyos laging may nakahandang pagsisimula? No? Imagine niyo po kung tapos na, no? May isang ganun eh. Di ba sa mag-asawa, dami natin nakikita na ay, naghiwalay na, bakit? Wala na. Hindi na sabi doon, irreconcilable difference. Di ba? Buti na lang kay Lord, walang ganon. Kasi may isa na willing, may willing na magpatawad, may isa na willing, na magbago sa atin. Baguhin tayo. So appreciate po natin yan, yung blessing na yan. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness. And we thank you for reminding us this season, Christmas 2024, na available po lagi yung fresh start from you. Going into the new year, bagong taon po ng 2025, we know marami po kaming mga hindi nagawa this year. Maaaring may mga pagkukulang din po kami this year. Thank you po, Jesus, that with you there is no condemnation. Lord. Because of that grace, we can always, Lord, go back to you in repentance. Makabalik po kami sa inyo na may pagsisisi at pagbabago. Kaya po, salamat po, Tito. Hinihingi ko po sa bawat isa sa amin, Lord, patuloy niyo kaming baguhin. Patuloy niyo po kaming katagpuin. Lord, yung bawat isa rito, patuloy niyo po katagpuin pa. Lord, at sa pakikipagtagpo niyo sa kanila, maranasan po nila yung mga sinabi ko, yung inyong pagpapatawad, yung inyong kabutihan, yung pagbabagong dala ninyo sa kanilang buhay. At nawa, Lord, mag-radiate po yan, yung pagbabago, yung pagpapatawad, mag-radiate po sa kanilang pamilya. Madama po ng mga tao sa paligid namin, yung pagbabago na yan. Madama po yung pagpapatawad na tinanggap namin mula sa inyo. Makita po sa amin yung pakikipagkasundo namin sa inyo, Lord. Makita po sa aming buhay. Sa madaling salita po, makita kayo sa buhay namin, Panginoong Jesus. Yan po yung aming pinapanalangin at yan po yung aming pinagpapasalamat. Panginoon. Banal na Espiritu, hinihingi ko po, ingatan niyo po yung aming mga narinig. Nawa, Panginoon, pakaingatan namin at pahalagahan namin itong pribilehiyo na ito. Lord, na yung aming pagdalo in worship service, gathering, hindi lamang po ito compliance, Lord, kundi ito po ay overflow, Lord, dahil committed po kami na magpatuloy sa inyo. Makipagtagpo sa inyo weekly, Lord. Salamat po sa mga kapatid namin naririto ngayon. At nawa, Lord, gamitin niyo po sila bilang lingkod na ibahagi po yung mabuting balita ninyo sa kanilang pamilya, sa kanilang kapwa. Yan ang prayer po namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po sa iyo sa katabi mo.
lagi may bagong panimula. Magsayangin. God bless po.